Bitawan niyo ako! Sumama ka na lang na maayos habang may panahon pa umalis na tayo dito. Hindi ko kailangan tumakas, Benedict. Dahil naniniwala ako na balang araw, si Scarlett naman na malalagay sa impyernong kulungan na ito. I'm sorry, pero hindi ko kailangan ng tulong mo ngayon. Akala ko ba pahihirapan mo siya kagabi? Eh wala ka naman palang diskarte. Kriminal ka kaya wala kang karapatang matakot. Pahirapan mo siya. Gumawa ka ng paraan para matakot siya. Bahala ka na kahit ano. Magbabayad ako, oo. Ah! Buhay pa? Literal palang matigas talaga ang ulo ng babaeng yan. Hindi bale, sasabihin ko na lang sa'yo kung kailan mo siya tatapusin. Wag! Sayang. Nung dumating dito si Isabel, ano yung nakwento mo sa akin na ginawa niya? Tinakot niya ako. Halos pabagsakin niya ako. At alam mo kung bakit buhay ka pa? Mas gusto kanyang makitang maghirap. Kung ganon, hindi ko pa siya dapat ipapatay. Ano nangyari sa kanya? Wala minor injury lang. Nalaglag lang siya sa hagdan kasi tatanga-tanga siya. Teka, huwag mo sabihin, concern ka sa kanya pagkatapos kanyang ipagtabuyan. Di ba alam niyo naman po yung sinabi niya? Ayaw niya na po akong makita. Mabuti naman kung ganon. Sana lang nagsasabi ka ng totoo. Magandang araw po. Pwede po bang bumisita? Ano ba pangalan ng bibisitahin mo? Isabel po, Isabel Salvador. Wala siya dito. Dinala sa ospital. Oh, saan ka ba nagaling? Ba't mukhang pagod na pagod ka? Sa opisina, marami lang nasikaso. Pero okay lang. Alam mo, simula nung pumayag ka na ituloy yung kasal, pati yung pag-ampon ko kay Catherine, nag-iba yung motivation ko sa buhay. Ano ba yung sinasabi mo? Wala. Ang sarap pala nung pakiramdam na yung tatay, nagkatrabaho para sa pamilya niya. Ang sarap umuwi sa asawa at sa anak niya. Teka, hindi ko napansin si Catherine nung umakyat ako dito. Asan siya? Umalis siya kanina. Kasama niya siguro yung mga barkada niya. Gabi na. Di ba, ako na lang susundo sa kanya. Teka lang, hindi na. Magpahinga ka na lang dahil di ba sinabi mo pagod ka na? Oo nga, pero hindi ako papayag na umuwi mag-isa yung magiging anak ko. O sige, panindigan mo yan. Tingnan natin kung mapapatino mo yung pasaway na batang yan. Catherine, andito na ako sa ospital. Sino bang kaibigan yung dinadalo mo dito? Hindi niya rin po kilala. Gusto mo bang samahan kita? Ano bang kwarto? Ay, hindi na po. Hintayin niyo lang po ako dyan sa labas. Sa labas na rin naman po ako eh. O, sige, sige. Bilisan mo, ha? Kasi nahanap ko na rin ang mami mo. She's out of danger now. Nawalan lang siya ng malay dahil sa lakas ng impact ng pagkakabagok ng kanyang ulo. Ang sugat niya, nothing serious. Bukod sa bali niya sa braso. Sana, Dok, makapagpahinga muna siya dito bago siya ibalik sa kulungan. I'm sorry. Hindi ko pwedeng gawin yun. Bakit? Sir, due to some legal matters, kailangan po natin pumunta doon sa ibaba kasi marami po kayong pipirmahan. Kaya din, sir, kailangan din po namin ang pirma ninyo. Ano na, sumama ka na. Total, tulog naman yung binabantayan mo. Hindi naman tatakas yan. Nakaposas pa nga, di ba? Yan na. Let's go, Dok.
dapat wala ka dito eh. Kung wala ka talagang kasalanan, dapat iba yung kinulong nila. Catherine? Catherine? Catherine! Catherine! Catherine, anak. Catherine! 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 Isabel? Anong ginagawa mo dito? Isabel? Sinong gumawa sa'yo nito? Bakit ka nagkaganyan? Intindihin mo nga yung tanong mo. Anong sa tingin mo? Nagbabakasyon lang ako sa loob ng kulungan? Isabel, I'm sorry. Ang lakas din ng loob mong punta rito, ha? Benedict, teka lang Wala akong kinalaman dito. Dahil sa pagtatitle mo, yan ang nangyari sa kanya. Tignan mo sa mabuti! Tignan mo! Yan ang resulta ng ginawa mo! Huwag ka maghuhugas ng kamay, Jonas! Eh kung tapusin na lang kaya kita ngayon, para may ganti ko siya. Ano? Ano? Tama na po. Isa ka sa rason kung bakit siya nakakulong. Dahil sa inyo, muntik na siyang mamatay nang wala man lang kasalanan. Eh ikaw, napakalaki ng atraso mo sa kanya, kaya malaki rin ang atraso mo sa akin. Ano? Hindi ka ba alis dito? Umalis ka na! Dahil pag nagtagal ka pa rito, baka ako pang makulong pagpatay ko sa'yo! Ano? Jonas! Jonas, umalis ka na. Sumunod ka na lang sa kanya. Isabel, hindi ko gusto na mangyari to. Pakinggan mo naman ako. Umalis ka na! Kung ayaw mo mas lumala yung galit ko sa'yo, pwede ba umalis ka na? Mas lalo lang akong nasasaktan. Mas lalo lang akong nahihirapan. Yung ba yung gusto mong marinig? Catherine! Kaya ka ba pupunta dito kasi alam mo dito si Isabel? Sige. Para hindi na maging magulo, hindi ko na sasabihin kay Scarlett to. Pero Catherine, sana man lang sa akin sinabi mo. Wala na naman po kayong pakialam, di ba? Sa mami na lang po yung pinapaniwalaan niyo. Bigla niyo na lang po nakalimutan si nanay. Kaya dapat, gano'n na lang din yung gawin mo. Mas makakabuti to sa'yo. Catherine, hindi lang para sa'yo. Hindi para na rin kay Isabel. Ayoko na. Di ba talaga nila ako titigilan? Pwede naman tayong umalis kung gusto mo. Alam mo, Benedict, kung sarili ko lang ang iniisip ko, matagal na akong gumawa ng paraan para makatakas.
Pero gusto ko sana burahin sa isip ni Catherine ang mga nangyari. Maski sa panaginip ko nagpapaliwanag ako sa kanya. Hindi kasi dapat nangyari ito eh. Alam naman nilang wala kang kasalanan, pero ikaw yung iniipit nila. Dapat sila yung nandito eh. Dapat ito yung nararanasan nila ngayon eh. Isang salita mo lang, Isabel. Kaya kong tapusin itong problema mo. Makakabuti? Paano pong makakabuti? Nakita niyo po ba yung itsura ni nanay? Ang sabihin niyo, nakakabuti lang po para sa inyo. Nasaan na po ba yung Tito Jonas na kilala ko? Yung lagi po nag-aalala para sa amin ni nanay? Alam kong hindi mo maintindihan, pero... Naintindihan ko po. Maliwanag po yung lahat para sa akin. Pareho na po kayo ni Mami eh. Habang nahihirapan po si nanay, masaya kayo? Baka mamaya pag namatay po siya, baka mag-celebrate na po kayo eh. Catherine, huwag ka magsalita ng ganyan. Sige, mananahimik na lang po ako. Kasi baka mamaya ako pang gusto niyong mawala kapag kumontra po ako eh. Hindi na, Benedict. Alam kong marami kang kayang gawin para masolusyonan ang problema ko. Pero ang gusto ko sana, sa tama. Tama? Isabel, wala na silang ginawang tama sa'yo. Pero na ikaw ito, sinasalo mo lahat ng mga ginagawa nila. Hindi ko naman sinasalo. Binibilang ko lang. Dahil sa oras na makalabas ako dito, sisingilin ko sila sa lahat ng kasalanan na ginawa nila sa akin. Thank you. Talagang matindi ang pagka-sweet sa'yo ngayon ni Jonas, ha? May nag-deliver nito. Hindi yan galing kay Jonas. Pinadala ko yan. Ha? Ganun ka na ba talaga ka-desperate? Pati sarili mo, pinadalhan mo ng bulaklak? Hindi nga para sa akin yan eh. Para yan sa pasyente. Kay Isabel. Iimbitahan mo si Isabel sa kasal nyo? Ang lupit mo! Wish niya lang makalabas siya ng kulungan para maka-attend. Yun ang gusto ko. Kaya dalhin mo to sa kanya ngayon dahil gusto ko hindi lang katawan niya ang sumakit. Gusto ko pati puso niya sumakit din sa kakangit-ngit. Ma'am, para po sa inyo. May nagpa-deliver lang po. Ma'am, pwede po i-check namin. Thank you po. Sorry kung hindi ko na nailagay ang iba pang detalye ng kasal namin ni Jonas. Wala din namang silbi yun sa'yo. Gusto ko lang sanang sabihin sa'yo na magpagaling ka at doblehin ang ingat dun sa kulungan. Dahil kung nabuhay ka ngayon, baka sa susunod na aksidente mo, matuluyan ka na. Wish us well on our wedding, Scarlett. Isabel? Isabel, ano nangyari sa'yo? Pare, palapit na ng palapit yung kasal, ah. Ano, handa ka na ba? Buo na yung desisyon ko. Nakaatrasan to. O, pagkatapos ng kasal, ano yung plano?
Hindi tatama ko lahat ng nagawa kong mali. Hindi ka kaya baliktarin yan si Scarlett pag tinuloy mo yung ginagawa mo? Diaz, kahit naman wala akong gawin, sigurado akong tutuloy niya pa rin yung mga plano niya. Masamantalahin yung pera ni Catherine. At sigurado ako, hindi lang naman sa sarili niya gagamitin yung pera eh. Para na rin pahirapan tong si Isabel. Alam ko naman lahat ng ginagawa mo para kay Isabel tsaka para kay Catherine eh. Martir ka rin eh, no, pare? Sana lang tama yung ginagawa mo. Pagkatapos ng lahat ng ginawa kong mali kay Isabel, ito siguro yung paraan ko para makabawi. Sino yan? Insan! Natanggap na ba ni Isabel yung pinabibigay ko sa kanya? Oo, pero pabalik na siya ngayon sa kulungan eh. Mahihirapan ka nang makabawi. Protektado na siya dun. Yun ang akala mo. Bakit? May plano na ba kayo ng tao mo ron? Hindi lang yun. Meron akong mas malaking sorpresa para sa kanya. Sige na ho, sir. Hanggang dito na lang ho kayo. Kami nang bahala. Sandali. Ako na maghatid sa kanya sa loob. Sorry, sir. May direktiba na po sa amin. Kung gusto niyo ho siya makausap, magparehistro muna ho kayo doon. Mare, hindi ko na nagugustuhan ng pananalita mo. Asan ba si Warden? Tsaka, sino ba kayo? Kami na po ang bago na mamahala dito. Tapos na ang pagpapasarap ng mga preso rito at opisyales. Ano to? Kung magalala, gagawa ko ng paraan. Sige. Ano? Pag yan napaputi nila, bilib ako sa mga yan. Todo punas eh. Kawawa naman ang Reyna. Inalisan na ng palasyo. O ano? Wala ka ng corona? Sinabi ko nga ba't darating rin tong araw na to? Siguro naman ngayon, babahag na yung buntot mo. Akala mo ba may magbabago? Hindi ako yuyuko sa'yo. Akala mo ba hindi ko alam ang ginawa mo? Huwag ka nang tumanggi. Bakit mo ako gusto patayin? May atraso ba ako sa'yo? O may nag-utos sa'yo? Ikaw, nahulog ka lang sa hagdanan, nabaliw ka na kagad. Bakit kita papatayin? E pinoproject nga kitang palurin. Ka nang tumanggi, nakita kita nung nahulog ako. Alam ko na ikaw lang may motibong gumawa sa akin. Oh, nandito na ako ngayon. Akala mo ba aatrasan kita? Hindi ako natatakot sa'yo, tanda. Alam mo ikaw, napakayabang mo eh, no? Ano, porket marami kayo, ha? Kayo? Ano bang gusto nyo? Gulo? O sige! Hanggang saan nyo ba kayang dalhin yung tapang nyo? Mag-iingat kayo. Baka wala nang atrasan to. At siguraduhin mo lang ang bintang mo, ha? Siguraduhin mo. Kasi ako, alam ko kung sino talagang traidor. Dami mong daldal! Diyan ka dito! Told you, ha? Sabi ako sa'yo eh! Ano?
Ano yun? Sir, ano yun? Lockdown, may riot sa loob. Lockdown? Opo. Si Isabel. Teka, Si Isabel. lumabas na lang po muna kayo, sir. Dito! Ano nagtitimpi na? Ano? Ha? Sige na po. Hindi Tulungan muna kayo sa labas. Kailangan ko tulungan si Isabel. Si Isabel, ho? Kailangan. Ano? Alam mo ko ha? Sige! Sige! Doon kayo! Doon kayo! Sige! Doon! Tama na! Doon kayo! Sige! Papasukin niyo ako. Please lang, papasukin niyo ako. Boss, madam. Si Isabel, kailangan kong tulungan. Bilis, bilis! Itong mga to, kasama sa nagsimula ng gulo. Hindi po totoo yun. Tinulungan niya lang po ako. Tingnan niyo nga po yan. Galing ospital yan eh. Tingin niyo ba makakapagsimula ng gulo yan? Eh kung kukunin niyo siya, sige, dalhin niyo rin po ako. Rose, huwag ka na sumama dito. Wala ka namang kinalaman eh. Ako naman pinagdidiskitahan nila eh. Wala po siyang kasalanan. Isabel! Sige, lahat to isama. Dali sa Bartolina. Pila! Tayo! Sige, sige! Tayo! Tayo! Guard! Bilis! Guard, si Isabel, guard! Bilisan niyo! Guard, si Isabel, kailangan ko pumasok. Please na, papasukin niyo ako. Papasukin niyo Hindi ako. po pwede, sir. Si Isabel nga, kailangan ko tulungan. Bumalik na lang po kayo sa susunod na araw. Ilayo niyo sa gulo. Please, tulungan niyo siya, ha? Tulungan Sa niyo. susunod na araw na lang po kayo bumalik. Hindi niyo talaga pwede. Lakad! Ano ba? Huwag ka nang pumasok! Pasok! Dapat kasi yung mayora na yun ilalagay niyo dito, hindi ako! Huwag ka na magreklamo. Baka gusto mong paabutin pa kita rito na 1 linggo. Sir, teka lang naman, oo. Hindi naman po ako yung nagsimula ng gulo eh. Huwag ka nang umasa, uy! Hindi basta-basta tatakbong kaso mo. Malamang nga, makakalabas ka kagad. Hindi ka magtatagal dito. Yun nga lang, bangkay na. Tanggapin mo na lang na isang convicted na kriminal. At sure ako na habang buhay kang kukulong. Habang buhay ang sentensya mo. Kahit ano po mangyari, hindi ko po kayo iiwan. Anak, buhay mo ang nakasalalay dito. Kahit na po, may mga utos sa akin si Ate Maymay. Hindi ko pwede suwayin ng mga utos niya. Lalo na yung pinakahuling utos niya sa akin. Kaya kahit kailan, kahit anong mangyari, hindi ko po kayo iiwan. Mahal na mahal ko po talaga kayo. Thank you po dahil kayo po ang naging nanay ko. Maraming salamat din, anak, na ikaw ang anak ko. Huwag mo akong iiwan, ha? Opo! Sir, Saan kayo papunta? Kaka-duty na lang, aalis kayo? sir, kasi si Warden nahuling gumagawa ng kalokohan. Kaya lahat po kami damay. Ano? Paano na mababantayan si Isabel doon? Sino ba yung hepe? Kakausapin ko. Sir, huwag niya na pong pilitin. Baka pati kayo madamay. Sige po, sir, ha? Sige. Kailangan ko ng bagong mata sa loob. Sino na magbabantay kay Isabel doon? May naiisip ba kayo, boss, kung sino? Basta yung kailangan ko yung matapang.
Yung mapapagkatiwalaan, yung hindi babaliktad. Hindi ko na kaya dito. Hindi na ito mauulit. Hindi na talaga mauulit to, Isabel. Sa katunayan nga, may sorpresa ako sa'yo. Solusyon sa problema mo. Simula sa araw na to, it will just be my husband, Jonas, at ang anak ko, si Catherine, at syempre ako, ang nag-iisang asawa at ina. Simula ngayon, tayo na lang. Wala nang pwedeng manggulo sa atin. Jonas, anong nangyayari sa'yo? Wala to. Siguro nag-heartburn lang ako. Mabuti pa, pagkatapos ng mga lakad natin, kumain tayo sa labas. First time, nagsama-sama tayo ulit tatlo. Hello? Huwag kayo lalabas ng bahay. Baka magkagulo dyan. Ano magkakagulo?